Three ang babaem. Noong taong 2000, tahimik lang ang subdivision namin sa Dasma. Tipikal na gabi, mga batang naglalaro, mga kapitbahay na nagiinuman sa tapat ng bahay, at sari-sari store na bukas hanggang hating gabi. Pero isang gabi, nagbago ang lahat. May kumalat na balita. Isang babaeng walang nakakakilala ang nakita sa loob ng subdivision. Palakad-lakad mag-isa bandang 10:00 ng gabi. Hindi siya taga rito, alam ng lahat. Nakalugay ang buhok, halos natatakpan ang mukha. Kakaiba ang lakad, parang wala sa tamang wisyo. May grupo ng lalaking nagiinuman ng oras na yon. Nang mapadaan sa tapat nila ang babae, sabay-sabay silang tumahimik. Isa sa kanila bumulong, "Di yan taga rito." Bigla silang nagsitakbuhan papasok ng bahay. Iniwan ang mesa, pulutan at alak sa labas. Tumakbo, hindi dahil lasing, kundi dahil may naramdaman silang masama. Pagkasilip nila sa bintana, nakita nila ang babae nakaharap sa gate nila. Hindi gumagalaw, nakatingin lang. Hindi nila makita ang mukha dahil sa buhok, pero ramdam nila ang tingin. Matapos yon, nag-umpisa ang usap-usapan. Sino siya? Saan galing? Hanggang sa may nagsabing baka, siya raw ang matandang babae na nakatira sa bahay sa labas ng subdivision, sa likod ng basketball court. Isang lumang bahay na isa lang ang nakatira. Walang bisita, walang ilaw tuwing gabi. Ang iba, matagal nang may kutob. Pero wala namang patunay, kaya mula noon, lahat ng bahay sa subdivision namin nagsasara na ng 10:00. Pati ang sari-sari store na dati bukas hanggang 12:00, biglang nagsasara ng maaga. Sumunod na gabi, lahat nakasilip lang sa bintana. Inaabangan kung muling lalabas ang babae. Wala silang nakita. Pero may naamoy sila, amoy suka. Matapang ito at sobrang maasim. May nagsabi, baka lasing lang sila noong gabing yon kaya may nakita. Pero nagkatinginan lang ang mga lalaki. Hindi yon imahinasyon. Ramdam nila, ilang gabi pa ang lumipas. Paulit-ulit lang, saradong bahay, nakasilip sa bintana naghihintay. Muli, naamoy nila ang amoy suka. Pero iba ngayon, mas malakas, mas malapit. Tapos, biglang nawala ang amoy, para bang hinigop ng hangin. Pero sa katahimikan, may narinig sila. Gas-gas sa yero. Tapos, may biglang kalabog sa bubong ng isang bahay. Lahat na patigil. May ilang nagsisigawan. Iba lumabas pero karamihan nagkulong na lang. Kinabukasan, kumalat ang balita. May sumigaw kagabi. Galing sa bahay ng buntis. May nagsabing may nakita silang anino sa bubong habang tumatakbo sila papunta sa bahay na yon. Isa raw itong babaeng nakaluhod sa bubong. Mahaba ang buhok, mahahabang kuko. Walang mukha, puro buhok lang. Mula noon, naglagay ng tanod sa gate. Bawat oras, umiikot sa buong subdivision. Pero hindi na siya muling nakita. Pero minsan, sa kalagitnaan ng gabi, may naamoy pa rin ang mga tao. Amoy suka. At ayon sa matatanda, kapag mabaho, malayo pa. Pero kapag nawala ang amoy, yan ibig sabihin, andyan na siya. Nag-aantay o nakasilip na sa bintana mo.